magandang araw guys. So, Ryan Dinglasan nga pala po ulit. Magbabalik. So, maghahatid ng konting kaalaman ulit. So, this time, ang ipipresent natin ay ang disassembling and assembling PC unit. So, tara guys. So, ayun. Ang kailangan lang natin sa disassembling and assembling system unit. So, of course, ang ating system unit. Then, ito lang, Phillips screw. Then, kung meron tayong anti-static wrist strap, so mas maganda. Pero, may tinurong technique sa atin si Sir Werner para tanggalin yung static sa ating PC at sa ating katawan. So, papakita ko sa inyo. Shout out, Sir Werner. So, yan. Higanapin. So, yun. Ang ituro niya ay humawak lang tayo for 20 seconds sa mga metal. So, dito. Hawak lang tayo. So, yun guys. Okay na. Wala na yung ano. Pero mas maganda kung meron tayong anti-static wrist strap. So, let's start guys. Move natin. So, yun. Sa ating disassembling, so, yun, siguraduhin muna natin yung naka-unplug yung ating system unit para safety tayo. So, yun. Sa ating disassembling, una nating tatanggalin ay yung ating power cord. Power connector. So, meron tayong dalawang klaseng power connector, yung 24 pin at saka 4 pin. So, dito, ito yung 4 pin. So, may lock lang yun guys. I-press nyo lang. Medyo maigpit. Sige. Yun. Tanggal na. Tanggal na yung 4 pin. Then, so, ito muna dyan. Yung ating 24 pin, nandun guys. Yun. So, try nating tanggalin. Meron lang din yung lock. So, yun. Okay. Tanggal na din. Ito yung ating 24 pin. Pasok ulit doon. So, yun. Tanggal na yung ating power connector. So, next. Ito, tanggalin na rin natin yung connector ng ating pan, ng ating heatsink. So, ito lang. Lahan nyo lang guys. Ayun. Tanggal na. Then, tanggalin natin itong power cable ng ating hard disk drive. This one. Okay. Ito. Tago na natin. Then, itanggalin na rin natin itong SATA cable ng ating hard disk drive from hard disk kakonekta sa board. So, tanggalin naman natin. So, yan naman guys ay madali lang. So, tanggal na. Tanggalin na rin natin yung sa board. So, ito. Yan yung SATA cable. Lagyan dito. So, next. Ito. Tanggalin na natin yung sa front panel connector. Ganyan natin. Okay guys, ito na yung front panel connector. So yun, ganyan natin. Then yung ating USB connector, tanggalin rin natin. Yan. Yun guys. Hindi makita. Yun. Tanggalin natin. Yan, USB. Pasok na natin. Then, ang ating audio connector. This one. Ito. Yeah. Audio. Okay. So, yun. Disconnected na yung ating front panel. So, this time guys, tatanggalin na natin yung mga tornilyo ng board na nakakonekta sa ating chassis at sa ating casing. So, yun lang guys, tingnan nyo lang. So, meron tayong 1, 2,
3. So, tatlo lang this time. So, yan nyo lang. Kung paano kayo magtanggal ng tornilyo, basic lang naman yan. So, yun. Tignan natin. Okay. Wow. Next. Then next. Okay. So, guys. Tanggal na yung ating board. So, try nating iangat na siya. Try nating iangat. So, yan lang guys. So, ayun. Okay. Okay. So, yun guys. Tanggal na yung ating motherboard. So, lagay naman natin dito. Isang tabi. Then, ito nga pala yung ating back panel plate. Ating back panel plate. So, yan din natin. So now, tanggalin natin yung hard disk drive. So, ito lang. Yung tornilyo lang guys. Basic lang. So, tanggalin lang natin yung tornilyo. Okay. Then, check nyo lang kung may partner, wala namang kapartner. Meron siyang kapartner sa kabila. Wala. Meron. So, naka-tornilyo siya sa kabilang sa likod. So, kailangan natin tanggalin yung side panel na isa. Tanggalin na rin natin para matanggal natin yung hard disk drive. Naka-tornilyo kasi siya guys. So, kalimitan kasi yung lang sa isang side. This time, naka-tornilyo siya. So, tanggalin natin. Dali lang naman. Guys. Okay. Ayan. Tanggal na yung ating panel. Then, check lang natin dito. Ayan guys. Naka-tornilyo pa dito. Sa kabila. Tanggal na rin. Para, okay. Ayun. Dahil natin. So yun guys, ito na yung ating hard disk drive. So ito ay Western Digital 500 gig. So siya ay 5400 RPM. So ito guys. Then plus yung ating power supply. So power supply natin guys. So basic lang naman. So ito, tanggalin lang natin yung 1, 2, 3 tatlong screw para matanggal natin. So yun, tanggal natin. Ito na yung ating PSU. So PSU natin, electron power supply. So ito ay 600 watts na 88. So yun. So yan. Then guys, disassemble na. So medyo madumi nga lang. So linisin natin ng konti. And guys, again, ito na yung ating board. So tatanggalin naman natin dito ang ating RAM, yung ating heatsink fan at saka yung ating CPU. So guys, unahin natin yung ating RAM.
So yung RAM naman, yan, nandun yung lock. Ito yung lock. Yun lang. So yun, tanggal na. So yun. Ito pala guys yung ating RAM. So siya ay 4GB na DDR3 na Transcend yung brand. Ayan. DDR3 na Transcend yung brand. Yun yung ating RAM. Tignan natin dito. So next, tanggalin natin yung so yun guys, tanggalin naman natin yung ating heatsink with may sinasabitan siya. So tatanggalin lang natin. Tapos dito may sinasabitan din siya. So tanggalin lang din natin. Ayun, tanggal na. Yun ang ating heatsink with fan. Ayan natin. So, yun guys. So, next, tanggalin natin yung ating CPU. CPU natin, ayun, makikita nyo guys yung level. So, itataas lang natin yun. Ayan. Yun. Pag nakataas na yun, pwede natin matanggal yung CPU. So, yun. CPU natin. So, CPU nga pala natin ay AMD. AMD A6 3600 series quad core. So yun guys. So pilihan natin dito. Samantalahin na natin guys. Habang nakabaklas, edi linis-linisin na natin. So yan, gamit ko lang yung ating paintbrush. So ingatan lang natin. So yun. Sasamantalahin ko na din pala guys ang pagkakataon. Again, muli nagpapasalamat po sa ating mahal na institusyon ng TESDA po sa pagbibigay ng opportunity matuto sa larangan ng ito, CSS po, na kahit online ay kita nyo naman may kumbaga may output. Salamat po TESDA, maraming salamat po. Po sa Best Mind sa wala sa thank you po, saludo po kami sa inyo at sa ating butihing trainer na wala lang tinuturo yung mga technique. So maraming salamat sir. So yun, linisin na rin natin pang hand drive. At medyo natagalan. So yun. So yun guys. Tapos na po ating disassembly. So yun guys. Ito na yung ating motherboard. So tanggal na lahat yung ating mga peripheral components. So etong motherboard natin ay BioStar. So ito ay socket FM1. So yun, with built-in sound card, LAN card, built-in VGA, 10R mouse and cable port with the HDMI port. So yun guys, ito, tanggal na yung ating board. Yun guys, tapos na ang ating disassembling. So pupunta na tayo sa assembling. So bago tayo mag-assemble, so inventory muna natin lahat ng components at peripherals na tinanggal natin doon sa ating system unit. So ito yung ating motherboard, yung BioStar socket FM1. So yun guys. So ito yung ating hard drive. So Western Digital na 320 GB, 5400 RPM. So ito ang ating power supply, Electron ATX 600 watts.
guys. So ito yung ating SATA cable. Then ito yung ating heatsink with fan. Yung ating backplate cover. Then ito yung ating RAM. So ito ay 4 GB na Transcend na DDR3. Then last itong ating CPU. Itong utak ng ating system unit. So ito ay AMD CPU. So siya ay AMD A6 3600. So AMD siya guys. So yun. Tapos na po. Tsaka yung ating mini tower casing. So yun. Medyo madumi nga lang. So yun. Nakalimutan yung Wi-Fi adapter. So yun yung Wi-Fi adapter mga sir. So di ko na natanggal. So dyan na. Tipiling. Okay. So yun. Ngayon, punta tayo sa assembly. So, una natin ikakabit, syempre, yung ating CPU sa ating motherboard. Guys, sa pagkakabit ng CPU, madali lang yan. So, may makikita kayo doon yung triangle na gold. So, meron niyang katama na corner dito na may triangle din. So, ito. So, ayun. Ibig sabihin, ganun yung orientation. So, itaas lang ulit natin yung lever. Okay. Then, ipatong na natin. Ayun. Hindi naman siya papasok kung hindi siya doon. Tapos, baba natin yung lever. Yun, naglock. Okay na. Okay na yan. So, yun guys. Punta na tayo sa heatsink with fan. Makakabit na yung ating CPU. So, by the way guys, so, wala lang tayong thermal paste. So after nung CPU, kung meron tayong thermal paste, so lalagyan lang natin dyan ang konti para kumapit yung ating heatsink doon sa ating CPU. Since wala tayo, so hindi naman natin lagyan. So ganun lang, kung paano natin tinanggal kanina, ganun ang pagbalik. So ito, tandaan nyo kung nasan yung port nito. Ibig sabihin doon siya malapit. So ito, nandun yung port ng fan. So, pag ganyan. So, kabit nyo lang. Then, isabit natin. Sabit nyo lang dito sa kabila. Yun. Sabit. Then, dito. Ayaw. Sabit. Unahin natin sa kabila. Yun. Sabit. Yun. Then, pull lang natin yung lever papunta sa kabila. Yung. Okay na guys. Nakakabit na. So, yun. Then, sunod natin guys yung ating RAM o yung memory. So, sa memory naman guys, so, madali lang ikabit. So, meron tayo ditong gap in between. So, yung haba naman ay hindi magsusukat dun sa ating slot. So, common sense. Kumbaga, may mahaba, may maigsi, o di ganun din ang pagpasok natin doon. So usually guys, din natin kakabit sa slot na malapit sa CPU. So dito natin kabit sa unang slot. Ayun. So open na natin. Pasok natin, then press lang natin. Yung okay, kabit na yung ating RAM. Next ay kabit na rin natin itong ating, para kasi mamaya guys medyo masikip na dun sa loob ng casing. So ikabit na rin natin itong ating CPU pan 14 connector. So doon lang kung saan mo tinanggal yung magkakabit. So yun, kabit na.
Ayun guys, nakabit na natin yung ating CPU, heatsink with fan, ating RAM. So yun, ready na yung ating board. So yun, kabit na natin guys sa ating chassis o sa ating casing. So sa pagbabalik, ganun lang din. Kumbaga, ano yung una na huli natin tinanggal, yun na natin unang ikabit. So, di ba nahuli yung ating PSU? So yun, unahin natin. Tingnan nyo lang yung orientation. Ito. Guys, okay na yung ating PSU. Nakabit na. Tignan natin yung panel connector. So, ang sunod natin ikakabit ay ang ating motherboard. So, sa pagkakabit na ating motherboard, again, i-orient lang natin siya ayon sa ating casing. So nandito yung mga port. So dito yan ang punta. So kabit natin yung ating back panel. Panel. Yun. Yun, nakabit na guys yung ating back panel. Kabit na natin yung ating board. So yun, tingnan lang natin yung ating mga spacer. Ayan, mga spacer natin. So i-orient lang natin kung paano natin tinanggal kanina. So yun, tingnan natin yung spacer. Wala nga sumakto. Yun. Yun. 1, 2, 3, 4. So yun. Okay na. Okay na. Okay, okay. So screw na natin guys. So yun. I-screw natin sa motherboard yun. Yung may washer na red. Yun yung pang motherboard natin. So ito yung natin. So yun. Then oh, naglag. Commercial. Okay. 2. Parang tatlo lang kanina yung ating tinanggal. So tatlo muna guys din ang lagay natin. Binalik natin. Medyo mahirap. So, yun. Okay na guys. So yun, nakakabit na yung ating board sa ating casing. So yun, connect na natin yung dapat i-connect. Una, connect muna natin yung ating power cable. Power connector. So ito yung ating 24 pin. So yan, tingnan nyo lang guys yung orientation. So ito may lock. So dito yan magsasabit. So pag ganyan,
Yun. Yun. Kalak na. Then yung ating port pin. Dito naman, nandito yung ating port pin connector. Then yung ating front panel connector, kabit na rin natin. So yan, nandiyan naman yan. So ito yung audio. So yung audio doon natin ikakabit dun. Yun yung audio. So yan, makikita nyo yan. So 10 minus 1 pin din yan. So yan, nakita nyo may isang sarado. So yun, i-orient nyo lang base din doon, kasi hindi naman yan papasok kung mali ang lagay nyo. Kumbaga yun. Okay, then yung ating USB. So USB natin, yun, doon natin lalagay. So yung ganun din yan, merong isang may bakante. So ganun lang din orientation din guys. So ganun. Then yung ating front panel. So itong front panel, yung ginawa ko kasi ay pinagsama-sama ko na. Ito'y natutunan ko din kay Sir Werner. So para hindi maghiwa-hiwalay, so yun, pinagsunod-sunod ko na. So ito yung ating power switch, then yung ating power LED positive, power LED negative. So sa likod niya yung ating reset switch, tapos yung ating HDD LED. So ganun lang guys, yung power switch lagi nakadikit doon sa may bakante. So ganun lang, may bakanting isa dyan. So yun, doon nakadikit yun. Yun yung bakante, kabit natin. Ayan, yun. Yun. Okay. Okay. Ayan guys, nakakabit na. So kabit natin yung hard drive. Hard natin dito sa ating bay. Ganyan lang guys, simple lang. Dito sa taas-taas para medyo hindi makaabala. Kailangan may tumupat na tutornilyohan. Walang tumatapat. Isa. Yun. Dalawa. Okay. Siguro natin guys. Okay. Then okay, tapos na ang ating drive. So ngayon lagyan natin siya ng power. So hard drive, ito yung power supply niya. Tingnan nyo lang yung orientation ng port. Then yung ating SATA cable. So dito, yun yung ating SATA port. So hanapin lang natin yung 1. So yung 1 ay nandun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yun yung 1, doon natin i-connect. So tingnan nyo lang din yung
orientation para papasok. Yun. Then, papuntang hard drive. Yun. So, double check lang natin kung naiwan. So, ayun guys. Okay na. So, buo na yung ating system unit. So, maraming salamat sa panonood. Sana'y nakatulong. Again po, thank you.